Pag-guide po may baradong ugat ako sa puso, mahalaga po yan na yan ay inaalagaan din ng cardiologist. Pag may barado na tayong ugat sa puso, may importanteng maintindihan po dyan ay kung ano pong degree yung pagkakabara po dyan, ano po yung mga predisposing factors. So what are the predisposing factors for having vascular disease? Number 1, kumusta po yung inyong presyon? Ito po ay dapat well-controlled para maiwasan yung pagkakaroon ng heart attack, kasi yan po yung papupuntahan ng mga baradong ugat sa puso, baka atakihin sa puso bigla, or worse, kung biglang pumunta sa utak, so stroke na po yan. So, ikalawa, kumusta ang asukal po ninyo? Do you have diabetes? Karamihan ng mga taong barado ang ugat, hindi lang sa puso, kundi sa buong katawan, diabetic po. Kasi nga, diabetes is such an inflammatory state. Tatandaan natin na ang pagbabara ng ugat is actually a state of inflammation. So this is the stages ng pagkakaroon ng bara. Ito po yung cross-section ng ating ugat. So titinin natin dito sa ikalawang araw, ito na nagsa-start na yung pumunta yung mga inflammatory markers. Nakikita nyo dyan yung mga sumusuot sa ilalim nung yung pula. Di ba yung pula, yun yung pinaka-lining ng ugat. Ngayon, nanunuot doon yung mga inflammatory cells hanggang makabuo ng plaque. Kaya tingnan niyo dito sa dulo, para na po siyang napakakapal. Dati, yung pulang lining, nakadikit lang siya doon sa pinaka-muscle ng ugat. Pero over time, nakikita nyo, nadadagdagan ito mga bilog-bilog, hanggat over time magkaroon na ng makapal na plaque. So that is the plaque that we are talking about pagdating sa usapin ng heart disease, yung pagbabara ng mga ugat, yun po yun. It's a state of inflammation, mga kapatid. And so the diabetes predisposes you to a higher inflammatory state sa inyong mga ugat. So yan po ay dapat talagang tinitingnan kung diabetic nga po ba kayo. Ikatlo, kumusta yung ating stress sa buhay? That can also predispose you sa pagkakaroon ng mas marami at pagkapal ng pagkabara ng inyong ugat. Number 4, kumusta yung ating exercise po? Kung kayo ay sedentary, start na po kayo. You get clearance from your doctor, start na po kayong maging active, kapatid. So what are we talking about here? We're talking about yung mga vascular risk factors that really increase yung risk na magbara ng totally yung ugat nyo. Kung kunyari kayo dati 25%, it can really go up to like 50, 75 to the point na kailangan na kayong ma-angioplasty po or ma-cabbage. Bypass surgery na po yan. Medyo malaking surgery po yan at very, very expensive. Tapos kung kayo po ay may mga iba pang lifestyle lang, like malakas uminom ng alak, naninigarilyo, those are the other things, kapatid, you have to give that up. So look into all those factors and make sure na yung mga factors po na yun ay na-address natin ng maayos para po yung pagbabara ng ugat natin, hindi na po siya lumala. With a proper lifestyle, yung pagkain po ng mga less inflammatory food, minsan nakakatulong yan. May mga cases na nakita na yung pangangapal nung bara doon sa ugat can actually lessen po, kapatid. But really important to understand, bakit siya nabuo in the first place? Para maiwasan nyo yung mga bagay-bagay na ginawa nyo before that can cause yung more deposition ng plaque po na yun. Ano po?